Love, life, and lessons from the past. Only at Dear Mags FM with DJ Jean. Ibabahagi ko lang ngayon ang maikling kwento ko. Itago nyo na lang ako sa pangalang Demi. May nakilala ako, Jean. Year 2019. Itago na lang natin ang lalaking ito sa pangalang Rogelio. O in short, Rog. I met him somewhere sa isang gymnasium. Merong kasing fiesta at merong palabas sa plaza. Doon kami sa gym nag-hangout. And then nasundan pa ng few times with mutual friends lang. And it was always a good time kasama si Rog. Hanggang nasundan pa yon, isang gabi. Nagkatinginan kami. And that moment, I fell in love with him. After that, parang hindi na kami mapaghiwalay. We became almost inseparable. At obvious yun, na meron akong feelings para sa kanya. Tingin ko naman, it seems na he started feeling it too, na meron talaga akong love sa kanya. Pero yung parang pakiramdam niya na meron na rin siyang nararamdaman para sa akin. Yun pala yung fear niya, na siyang nagtulak mismo. Nakalimutan ako. Naiwasan ako. Di ba nga kapag mga kalalakihan, may gusto din sila sa babae. Kanilang liligawan. Lalong-lalo na kung alam nila na ang babaeng yun ay gusto din sila or in love sa kanila. Pero iba si Rog. When he realized that he's falling in love with me, that fear made him push me away. Para niya akong iniiwasan. Para niya akong pinupush away from him. Pero naramdaman ko na talagang desidido siyang iwasan ako. Hindi ko alam, may asawa ba siya? May girlfriend na ba siya? Komplikado ba ang sitwasyon kaya niya ako iniiwasan? Dama ko din na may feelings na siya sa akin. At natatakot siyang totally ma-develop siya sa akin. So ang ginawa ko, muiiwas na rin ako. Hindi na rin ako sumasama sa mga barkada niya na naging barkada ko din. Para lang maiwasan ko siya. Parang feeling ko devastated ako na iwan siya. Naiwasan siya. Kasi love ko na siya. Pero pakiramdam ko naman, he did not seem to want me the same way I wanted him. So parang I figured out na mas best siguro nga tuluyan ko na siyang kalimutan. So over the next 3 years, ganun ang nangyari. Nawala na kami ng communication. Totally naiwasan ko siya. Totally nakalimutan. Pero panandalian lang. Ang puso ko hindi pa rin nakalimot sa kanya. Pero the moment na may naririnig akong mga songs, pag nakikinig ako sa radyo, yung mga kantang nagre-remind me or nagre-remind sa akin about him. Halos lahat na yata ng mga love songs. Nag-e-emote ako. Tapos siya lagi ang naiisip ko. Ang sabi ko, pwede naman sigurong mangusta ako. So sinubukan ko. I tried to casually keep in touch with him. Hi, hello. Nag-chat lang ako. Pero very limited na yon, yung communication na yon. Hanggang lumipas pa ang mga buwan. Isang ordinaryong day lang. I stumbled across his cellphone number. Nakita ko lang sa phone, tapos parang sabi ko,
Ewan ko kung ginagamit niya pa ba o baka nagpalit na siya ng number. Nag-text ako, pero gamit ko yung isang number ko na hindi niya alam. Simpleng text lang na, si Rog ba to? Hello. Sumagot, oo, si Rog to. Sino to? So I took that as an opportunity to confess my love. Pero hindi niya alam kung sino ang ka-textmate niya. Ang sabi ko, sa isip ko kasi, I had been unable to put out of my mind for 3 years sa kanya. Ni hindi ko nasabi sa kanya kung ano ang niloloob ko, anong nararamdaman ko, ano ang feelings ko. So sabi ko, sa isip ko, eto na yung pagkakataon ko. Ma-confess ko man lang ang love ko sa kanya, kahit hindi niya ako kilala. Pero nung sa kalagitnaan ng usapan namin, nahulaan niya na it was me right away. Sabi niya pa, si Demi to, no? Wala akong nagawa kundi magpakilala na din. Sobra akong nahiya dahil nag-confess ako ng love sa kanya at nakilala niya agad ako. Pero ang sabi naman niya, flattered daw siya na nalaman niya na may gusto ako sa kanya at mahal ko siya. And then nalaman ko na in relationship na pala siya at that time. So I told him na hindi naman ako nag-e-expect anything from him. I just had, or I wanted him to know how I felt all this time. Sabi ko, everyone deserves naman to know, diba? If somebody loves them. Kasi naniniwala ako sa ganyang saying. So wala lang, sinabi ko lang, sabi ko, hindi ako humihingi ng kapalit sa pag-confess ko. But after a few weeks, hindi na kami nagte-text. Pero one day, bigla na lang, out of the blue, nag-text siya. I received a message from him telling me that hindi na daw nawala-wala sa isip niya ang tungkol sa sinabi ko. He couldn't stop thinking about me na daw. Naisip niya, what if yun na pala yung chance namin sa love? What if kami na talagang tinadhana pala? Hindi na daw siya makatulog sa kakaisip sa akin. Ang sabi ko naman sa kanya, teka lang, sandali di ba may girlfriend ka na? Pero sana baliwalain mo na lang yung confession ko. Sana wag mo na akong isipin. Baka nape-pressure ka lang. Pero naisip ko din, what if siya na talagang para sa akin? Ang tagal din akong naghintay. More than 3 years. Sinubukan ko namang iwasan siya. Umiwas din siya sa akin. Pero sadyang pinagtatagpo kaming muli. Ang sabi naman niya, naghiwalay na daw sila ng girlfriend niya. At ayaw daw niyang pilitin ang sarili niya na makipagrelasyon doon, gayong iba daw ang iniisip niyang babae. At ako yun. And he said he wanted nothing more than to see me in person after 3 long years. So I was literally in shock, thinking na sana may kumurot sa akin. This cannot be real, ang sabi ko. Kurutin niyo nga ako. Totoo ba to?
Totoo bang gusto niyang makipagkita sa akin? Hiwalay na sila ng girlfriend niya. At totoo ba na may tsansa kami? I honestly never ever thought this day would come. And then a few days later, nagkita nga kami. It was so perfect and incredible. Parang hindi pa rin ako makapaniwala. And since then, we have been together and so in love, Jean. But I'm still in shock that I got my happy ending together with Rog. Yun bang hindi ko inakalang after 3 long years na wala na kaming pag-asa dahil siya na mismong umiwas sa akin. Pero yun pala, may karugtong ang pagmamahala namin. I'm just happy that I got the one I wanted. And I will hold on for as long as he lets me. Jean, saka na lang ako magkikwento ng part 2 kapag may update na sa aming relasyon. But for now, talagang in love kami sa isa't isa. At sana dinadasal ko na kami na nga hanggang sa simbahan. Siguro nga kami ang tinadhana. Pero sana nga lang, kung mayroong mga challenges sa aming relasyon, malalagpasan namin to. Hanggang dito na lamang at salamat sa pakikinig ng aking kwento. Ang inyong kamags, Demi. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa. Dear Max FM with DJ Chini tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past only at Dear Max FM with DJ Chini.